Okay, so ito po yung ating screen, power factor correction. Kindly confirm if wala pang ganitong power factor. Okay, sige po. Pa-confirm ako if nakapag-discuss ako ng power factor. Hindi pa nga? Hindi pa nga po ba? Okay, sige po. Okay, so discuss tayo regarding the power factor correction. So ito pong ating formula. And ano po ba yung power factor and ano po ba yung purpose ng pagko-correct ng power factor? Bakit natin kailangang i-correct ang ating power factor? So, alam naman po ninyo na ang value ng ating power factor is nasa decimal ano. For example, yung power factor natin is 0.65 PF ano. So, halimbawa, yung 0.65 PF in percentage, it is equivalent to 65%. No, nagets naman kung bakit naging 65%. Kasi po, in real life, ay ang power factor, hindi po siya naka-decimal places. Instead, siya po ay naka-percentage basis. Makikita nyo sa mga machines na ang naka-record ay in percentage form. Next, ang ideal power factor po natin is 100%. However, hindi naman po pwede na in real life ay resistor lang ang laman ng isang machine. Ano? Bakit? Kasi po yung power factor na 100%, attainable lang siya for purely resistive circuit na. So kung natatandaan niyo sa sinosolve niyo sa inyong module or sa inyong manual, PF na 100% is equivalent to 1 or unity, and that's for purely resistive na circuit. Wherein we know na yung mga machine hindi pwedeng it composes lang of the resistor. Kasi nga po, lahat naman ng mga ipinagsasasaksak natin ay mga AC. So for AC, we need to have other components, other parameters, other elements. Ano po yung mga yon? Inductor, capacitor, may mga IC, yung integrated circuit, mga diode, and others. Ano, ayun po yung mga different elements na bumubuo sa isang motherboard ng isang machine. And since hindi natin maa-attain yung ideal na power factor na 100%, therefore, yun pong ating real life power factor na ideal is okay po yung mga 95%. So mga yung gantong percentage, 95% is good na. However, if ang machine po ay nag-lower down, for example, sa mga medyo 80% na medyo hindi na siya okay. Although kung sa grades is okay yung 80%, sa power factor, hindi po okay yung 80%. Bakit? Kasi po, imagine mo, yung machine mo ay hindi siya perfectly working as 100% or hindi niya na ibibigay yung 20% na kailangan mo, no? Ma'am, ano po yung real life example? For example, yung electric fan, no? So, meron tayong electric fan. Ah, tayo may electric fan. So, halimbawa, electric fan yan. Yung electric fan natin na yan, matagal mo nang binili, matagal mo nang ginagamit. You're using it for almost 5 years na. So, you're using that fan for 5 years and yung 5 years na yun, kahit number 3 yung number sa electric fan, medyo mahina, parang walang buga. It feels like hindi ka nahahanginan, ano, kapag number 3. So, ang ginagawa ng mga magulang nyo, ng nanay, ng tatay nyo, ng tito nyo, o kaya yung manggagawa, pag pinagawa nyo yung electric fan, sasabihin ay kulang lang yan ng kapasitor, ay palitan natin yan ng kapasitor. So, nai-improve po yung power factor sa pag-a-add po ng capacitor, no? So again, the power factor correction is usually done by adding capacitors to the load circuit.
So, ibig sabihin po, para umokey yung buga ng hangin ng electric fan, papalitan natin ang capacitor. And once you change the capacitor inside that motor of an electric fan, biglang lalakas yung buga ng electric fan. Ano? Ibig sabihin, itong dating luma ng electric fan working for 5 years na ang binibigay lang niya sa'yo, instead of 100% na ibibigay na lang sa'yo na hangin is 20%. Ibig sabihin sobrang baba na ng power factor. Halos wala ka na nga maramdamang hangin. It might be 5% na lang yung nararamdaman mong hangin. So, ibig sabihin yung power factor niya na almost 0.05%. No? Pero, pag pinaltan mo yan ng kapastor, lalakas yung hangin, yung tipong halos mapayid na yung mga papel mo, no? So, pag pinaltan ng capacitor, tataas yan. Yung 20% magiging, for example, magiging parang bago ulit, 95%. Yan po yung real life analogy ng ating power factor correction. Pinapaltan ng capacitor yung ating electric fan para mas magbuga ng mas malakas na hangin. Nagegets po? Okay. So, nagegets ni Ernest, ni Mark, di Carl, no? So, yun po yun. Yun po yung purpose ng pagkukorek ng power factor. Para po mas maging efficient yung ating machine or ating motor, para po mas lumakas, para po mas umayos yung ating system, no? Kasi hindi naman pwede na yung machine, yung pagkakamahal-mahal na machine, yung milyong-milyong machine, hahayaan mo lang na ang power factor ay mababa. Dapat po, tinataasan natin and we can achieve that by adding capacitor. So, ito po ang formula. So, formula is QC is equals to Q1 minus Q2 or P tan theta 1 o minus tan theta 2. And then, yung Q1, meron pong formula ang Q1. Ang formula po ng Q1 is equal to S1 sine theta or pwede rin naman po na P tan theta 1. Then, for Q2, meron din pong formula ang Q2. Q2 is equivalent to S2 sine theta 2 or P tan theta 2. So, yan po yung formula, no? Next tayo. So, ito po ay may solution na kasi po ito pa ay ginamit ko na sa ibang section. And honestly, if medyo mahaba yung time natin, sasagutan naman po natin sana without these answers. Kaso, since we only have 1 hour, so yung may sagot na ano, kaya po makinig ang lahat kung bakit po nakuha yung mga sagot na iyan. Ang problem ay ito, a load of 300 kilowatt with a power factor of 0.65 lagging has the power factor improved to 0.9 lagging by the addition of parallel capacitors. What kVAR of capacitors does this require and what percent reduction in kVA result? So, ang tinatanong po ay kVAR of capacitors does this require? Ito ay C. Alam naman natin na yung kVAR ay Q. Ibig sabihin, hinahanap natin yung QC. And we know that the formula for QC is Q1 minus Q2. Next, ang tinatanong is percent reduction in kVA. So, yung percent reduction in S, ano? So, alamin mo kung ilang percent ang ibinaba ng kVA. So, in order for us to solve, sulat natin ang mga given. First given is P is equal to 300 kilowatts. Ang next natin naman na given, PF1 is equal to 0.65 lagging or 65% in percentage form. No? Sa nalilito po, paano nagiging percentage? 0.65 times 100 equals percent.
And then sa nalilito, paano ma'am kapag halimbawa naka-percentage form? Paano ko po ililipat into decimal form para po malipat itong percentage form sa decimal form, o-overan nyo lang po ng 100 equals 0 point something, no? So, ayan po yun. I hope nagets naman yung part na yun, which I think I know na alam naman na. So, for us to solve for QC, it's Q1 minus Q2 equals K vars, no? So, ang kailangan po nating formula is S1 sine theta 1, wherein it's equal to K vars, and then S2 sine theta 2, wherein it's equal to K vars also. Kung natatandaan po ninyo, natatandaan pa kaya yung formula ng power factor? Ang formula ng power factor ay PF is equals to cosine theta, no? Meron pa pong isang formula. Ano yung isang formula? Yung PF is equals to R over Z. Meron pa pong isa yung formula. Ano po yung isa pang formula? PF is equals to P over S. Ma'am, paano mo nasabi na PF equals to P over S? Di ba ang sabi ko lagi, P is for R and S is for Z. So, if hindi ito given, at ito lang ang given, therefore we can solve that PF is equals to P over S. So, para makuha natin yung S, tingin dito, kasi sabi kailangan solve ng Q1 and Q2 bago ma-solve ang QC. Bago ma-solve ang Q1, we need to have S1, theta 1. Wala tayong S. Ang given lang ay ito. So, for us to solve for S, i-derive natin ang formula, no? From PF is equals to P over S, gagawa tayo ng triangle formula. Ano po yung triangle formula? Nasa taas yung P, nasa baba ang S, nasa baba ang PF. So, pag kukunin natin, S is equals to P over PF para magka-value tayo ng S1 at magka-value tayo ng S2. So, P is equals to, S rather, is equals to P over PF. No? So, S1 is equivalent to 300 kilowatts over yung una pong power factor na 0.65. S1 is equals to 461.5385 VA. Next po tayo, for S2, S2 is equivalent to P over PF. So, P is 300 kilowatts. Ang ating power factor na pangalawa is 0.9. Ito po. Magiging sagot po ay 333.3333 kVA. No? So, meron na tayong value of S1. Next, wala po tayong value ng theta 1 at theta 2. So, magdi-derive po tayo ng formula from the power factor formula. Diba sabi ko noon, PF is equals to cosine theta. So, for us to solve for theta, it's equivalent to inverse cosine of PF. Now, so ito po magiging formula. For us to solve for theta 1, it's inverse cosine of power factor. Ano po yung power factor na yun? Yung una at pangalawa. So, for theta 1, it's inverse cosine of 0.65. Magiging sagot ay ito for theta 1. Then for theta 2, it's equivalent to inverse cosine of PF2 wherein ang PF2 natin ay yung 0.9. Magiging sagot ay ito. So meron na tayong value ng S1, meron na tayong value ng theta 1, may value na tayo ng S2, may value na tayo ng theta 2. So we can solve na yung Q1 at Q2. For us to solve for Q1 is S1 times sine theta, wherein ang S1 po ay 461.5385. Sine copy, ang theta ay ito. Ma'am, saan ang galing yung mga value na yan? Di ba yung S1, ito yung na-solve natin.
Tas yung sine kinopya lang. Ang theta, ito po yun, yung theta 1. Next, ang Q2 naman po is, Q2 is equivalent to S2. Alin po yung S2? Ito po yung nasolve natin ng S2, which is 333.3333. Sine, kinopya lang. And then yung theta naman po is 25.8419, yung theta 2. So meron tayong Q1, meron tayong Q2. So masosolve na po natin ang QC, wherein QC is equivalent to Q1 minus Q2. So it's equivalent to this, itong Q1 minus the Q2. Magiging sagot po ay ito. No? So, ayun po yun para ma-solve ang QC. Next, ma'am, na-solve na natin itong K-var of capacitors, yung QC. Eh, paano po masosolve yung percent R, yung percent reduction in KVA? For us to solve for percent reduction in KVA, it's percent R is S1 minus S2 over the S1. So, pag sinulat po natin, it's S1 is 461 0.5385 minus the value of S2 na 333.3333. And then the S1 of 461.5385, that's equivalent to 0.2778 or equivalent to 27.78%. Ano po? So, ayan po. Okay, pwede nyo na pong i-screenshot. Wait lang for a while. Wait lang for a minute. Okay, March 15 ang trabaho. Okay, so balik na po tayo for our second and last problem. Ano, before po kayo mag-uwian. So, you are 26. So, thank you, no? So, nag-a-attend na. So, congratulations. Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng masigabong virtual clap. Yan. So, nakikita ko naman ang inyong eagerness na, no? So, thank you kasi you're eager din naman na makapasa, no? So, thank you. Okay, so dito na po tayo sa ating second problem. For our second problem po is this one. So, ang second problem po ay 500 kVA transformer is at full load with an overall power factor of 0.6 lagging. The power factor is improved by adding capacitors until the power factor becomes 0.9 lagging. Determine the kVAR of capacitors required. After correction, what percent of full load is the transformer carrying? Ito, kagaya lang nung unang sinolve. Pero ito, iba po ito. Kasi yung dati, kaninang sinolve is percent reduction. Ito naman, percent full load. So, the given are the following. Ang ating S1 is 500 kVA. Ang ating power factor is 0.6 lagging. And then may isa pang power factor na na-improve which is 0.9 lagging. Formula of QC is Q1 minus Q2. And then yung Q1 may formula na S1 sine theta 1 and then Q2 is S2 sine theta 2. So ayan po yun, no? In order for us to solve for Q1, it's S1. Ang ating S1 given na 500 kVA, sine, kopya lang, and then ang theta, so solve natin. For us to solve for theta, it's inverse cosine of PF na una. Ang PF na una ay 0.6. Therefore, ang ating magiging
theta 1 is 53.1301. So Q1 is equivalent to 400 kVARs. Next po tayo for Q2, it's equivalent to S2 sine theta 2. Ang S2 po natin is same na 500 kVA. And then sine kinopya lang po. For theta, sasalve natin ang theta. Theta 2 is equivalent to inverse cosine of power factor. Theta 2 is inverse cosine of the power factor na 0.9 wherein it's equivalent to 25.8419. So isasalpak lang natin dito. No. After po nun, we can solve that the value of Q2 is equivalent to 217.9447 kVARs. So we can solve na yung value ng QC where QC is equivalent to Q1 minus Q2. Wherein yung Q1 natin ay 400 kVARs na na-solve. And then ang ating Q2 is 217.9447. So ito po magiging sagot. So therefore, ito yung ating naging QC. Next, kung dun sa percent reduction, ang formula is ito po, S1 minus S2 over S1. Kapag naman percent full load is equivalent to PF1 over PF2 times 100. So full load na percentage is equivalent to ano ba yung unang PF? Ang unang PF ay 0.6. Ano ba yung pangalawang PF? 0.9 po ma'am. Tapos times 100 no. So it's equivalent to 66.6667. Sa nalilito po, baka mamaya ay isama po yung 100% kung saan. So this is the formula. PF1 over PF2 times 100 para maging percentage. Ay! Sorry. Times 100. So, yan po yung formula ng ating percent full load, no? Para maging percentage. So, ayan po yun. Nagets naman? Kahit 1 hour discussion lang tayo. Actually, wala pang 1 hour. Nagets naman po? Okay. So, thank you, Sir Carl. Okay. So, thank you din, Sir Princely Kier Edralino, Andrea, si Rhea ba yun? Si Yan. So, gising pa naman ang mga tao. Okay, so pwede nyo na pong screenshot. Ayan. Okay, so since it's only 30 minutes left na lang on the time that we have, so yung remaining time nyo po, please allot it pa rin sa pagsasagot ng inyong manual para naman po sa dulo ay hindi po ako sisisihin na ay si ma'am di nagbibigay ng time sa pagsasagot. So you can use the time para naman imbis na magsasagot kayo mamaya bago matulog makapagpahinga na agad ano. So ayan po. Thank you for attending. I hope hanggang dulo ay ganito pa rin kasisipag. Ano? So, ayun lang po for today. Next meeting discussion po ulit po tayo, no? Yung inyong remaining 2 hours. So, medyo huli kayo kasi ayun, pero kaya naman kasi marami pa naman tayong meetings before midterm. Since ang topics naman na lang na i-discuss natin is mga 3 topics, which is Kirchhoff's, Mesh, and Noodle. So, hopefully, ay maging okay kayo sa midterm. Ano po? So, ayun. Sige po. Thank you so much. Wait lang, mag-unshare lang ako para makapag-screenshot ako.